When we go to paragraph 2, ano po ba yung mga aklat na yan na ibinigay sa atin ng Diyos? Let's go to paragraph 2 of our confession. Sabi po dito, sa ilalim ng pangalan na banal na kasulatan o ang salita ng Diyos na naisulat, dito nakapaloob ang mga aklat ng Luma at Bagong Tipan. At ito ang mga aklat. Sa Lumang Tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang, Deuteronomio, Jose, Hukom, Ruth, Una, Ikalawang Samuel, Una, Ikalawang Hari, Una, Ikalawang Kronika, Ezra, Job, Salmo, Kawikaan, Mga Ngaral, Awit, Isaias, Jeremias, Panaghoy, which is Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Micas, Nahum, Habakkuk, Zephanias, Hagyo, Zacarias, Malakias. Next page. Sa Bagong Tipan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Gawa, Roma, Una, Ikalawang Korinto, Galacia, Efeso, Pilipos, Colosas, Una, Ikalawang Tesalonica, Una, Ikalawang Timoteo, Tito, Pilimon, Hebreo, Santiago, Una, Ikalawang Pedro, Una, Ikalawa, Ikatlong Juan, Judas, at Pahayag or Revelation. Ang lahat ng ito ay hiningahan ng Diyos upang ito ang maging pamantayan at tuntunin sa pananampalataya at buhay. Okay? Ngayon, bakit po nasabi ng ating mga kapatid na ang mga aklat na ito ay hiningahan ng Diyos? Well, kung babasahin po natin ang Ikalawang Timoteo, if we turn here in 2 Timothy, chapter 3, verse 16, and many of you are very familiar with this passage, 2 Timothy, chapter 3, verse 16, tignan niyo po ang nakalagay in 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. O sa isang salin, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan, kinasihan, or God-breathed. Breathed out by God. Now, there is a question po dito. Kapag pinag-aralan po natin yung 39 books of the Old Testament and the 27 books in the New Testament, here is the question. Paano po tayo makatitiyak that from Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation, or in summary, Genesis to Revelation, are the books na ibinigay ng Diyos? Kasi kung ikukumpara po natin sa ating mga minamahal Katolikong Romano, yung Biblia po nila sa ating Biblia, may dagdag. They have additional books. Unang, ikalawang Maccabees, Baruch, Prayer of the Holy Children, Bel and the Dragon, the Prayer of Susanna. Now, pagdating sa Bagong Tipan, may tinatawag the Gnostic Gospels, the Gospel of Thomas, the Gospel of Peter, the Gospel of Judas. So paano ho tayo makasisigurado na talagang from Genesis to Revelation, ito talaga yung ibinigay ng Diyos for the church? And what makes this listahan ng mga aklat authoritative, pero yung mga ibang listahan na nabanggit sa mga ibang Biblia, ng mga ibang reliyon, is not from God? How do we know? There's two ways of knowing in the summary. Number one, internal evidence, which means yung itinuturo mismo ng Biblia. Ano po ba ang mga aklat na kinilala ng mga apostol at ng mga propeta bilang kinasihan ng Diyos? Internal evidence. And mamaya, we're going to see very shortly yung tinatawag external evidence.
yung mga church councils. Now, ako'y nalulungkot dahil hindi ko dala yung whiteboard, but nonetheless, please bear with me. Ngayon, let's begin with the internal evidence. How do we know that from Genesis all the way to Malachi, na kung tawaging yung lumang tipan, ay kinasihan ng Diyos? Well, we have to begin off first with God at yung mga propeta. Sino po ang ahente ng Diyos sa lumang tipan upang maibigay ang kanyang mensahe? Mga propeta. Ngayon, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang pahayag sa mga propeta, ang ginawa po ng mga propeta is isinulat po nila yung pahayag ng Diyos sa aklat o minsan sa bato, at pagkatapos, inilagay po yung mga naisulat po nila sa loob ng Ark of Covenant na inilagay sa loob ng templo. Halimbawa, if you turn with me in Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10 verse 1 to 5. Deuteronomio, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 5. Deuteronomy chapter 10 verses 1 to 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang panahong sinabi sa akin ng Panginoon, gumawa ka ng 2 malalapad na bato kagaya noong una, at umakyat ka sa bundok papunta sa akin. Gumawa ka rin ng kahon na yari sa kahoy. Isusulat ko sa malalapad na bato ang mga salita na isinulat ko sa unang malalapad na bato na biniyak mo, at ilagay mo ito sa kahon. Kaya gumawa ako ng kahon na yari sa akasya at sa 2 malalapad na bato gaya noong una, at umakyat sa bundok dala ang 2 malalapad na bato. Isinulat ng Panginoon sa 2 malalapad na batong ito ang isinulat niya noong una, ang 10 utos na ibinibigay niya sa inyo nang nagsalita siya mula sa apoy nung araw nang nagtipon kayo sa bundok. Nang maibigay na ito ng Panginoon sa akin, buwaba ako sa bundok at inilagay ito sa kahong ginawa ko, ayon sa iniutos ng Panginoon, at hanggang ngayon, naroon pa ito. So malinaw, God gave the revelation, isinulat naman ng mga propeta, inilagay sa loob ng Ark of Covenant, na inilagay po sa loob ng templo. Here's another example, 2 Kronika, 2 Chronicles chapter 5. 2 Chronicles chapter 5. And let's begin here in verse 10. 2 Kronika 5, talatang Gs. Look at what it says. Walang ibang laman ang kahon maliban sa 2 malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Egypto. So napakalinaw ang mga naisulat ni Moises, ang mga aklat ni Moises, ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises ay inilagay in the Ark of Covenant sa loob ng templo. Now, here's the next question. Bakit kailangan po natin malaman that yung mga aklat na kinasihan ng Diyos ay inilagay sa loob ng templo? Dahil sa mga Hudyo, ito ang basihan at palatandaan that ang lahat ng mga aklat na kinasihan o na nagmula sa Diyos ay inilalagay sa templo. Ngayon, bakit po wala yung mga apocrypha sa ating Biblia? Bakit hindi natin tinatanggap ang Bell of the Dragon, 1st, 2nd Maccabees, Susanna, the Prayer of the Holy Children bilang banal na kasulatan? Is because wala po ito sa loob ng templo nung panahon ng lumang tipan. Hindi ito kinilala ng mga Hudyo sa lumang tipan bilang sagradong kasulatan. Okay? Ngayon, when we go to the New Testament, it is interesting that our Lord Jesus Christ quotes from the Old Testament very often. One example is found here, mga kapatid, in Luke chapter 24. Kung ating po babasahin sa Lucas 24, at dito po tayo sa talatang 44. Lucas 24, talatang 44. Luke chapter 24, verse 44. Sabi po ng Biblia,
Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. So that's Genesis to Deuteronomy. Sa mga isinulat na mga propeta, major and minor prophets, at sa mga salmo, which is also part of wisdom literature. So dito, may nakikita po tayo tatlong bahagi ng Lumang Tipan. Ang kautusan ni Moises from Genesis to Deuteronomy, ang mga isinulat na mga propeta, which would include the major prophets from Isaiah all the way through to Daniel, and then the minor prophets from Hosea all the way through to Malachi, and the Psalms or the writings, which bahagi din po dito yung mga historical books and wisdom literature. So what we see here, sa mga sinabi ng ating Panginoon, from Genesis to Malachi, mismo ang Panginoon na nagsabi, ang lahat ng ito ay ituturing bilang kasulatan. Bilang kasulatan. So ngayon, alam na po natin kung ano po yung kinasihan ng Diyos sa Lumang Tipan. What about the New Testament? Kasi nung naisulat po ang New Testament, the last book of the Bible was Revelation. Pero ano po yung mga ginagamit na aklat ng mga apostol bilang bagong kasunduan na aklat for the church? Well, turn with me in 1 Timothy chapter 5. Dito po tayo sa unang Timoteo chapter 5 verse 17. Unang Timoteo chapter 5 verse 17. And look at what it says here. Sabi po ng Biblia, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod na mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Verse 18, sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik. So saan po natin mababasa yan? That's in Deuteronomy. So kinilala nila Pablo ang Book of Deuteronomy bilang sagradong kasulatan. Pero hindi lang po natapos dyan, patuloy po ang basa. At sinasabi pa, here's another text, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Well, saan po nakuha ni Pablo yung ikalawang kasabihan? From the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke. So dito nakikita po natin, kinilala ng mga alagad ng Diyos ng Bagong Tipan ang Old Testament books at kinilala din po nila ang Gospel of Matthew and the Gospel of Luke. Well, what about Peter? Did Peter recognize any New Testament books? Basahin po natin ang ikalawang Pedro, kapitulo 3. 2 Peter, chapter 3. Ikalawang Pedro, chapter 3. At simulan po natin ang basa sa talatang 15. 2 Peter chapter 3 verse 15. Sabi po ng Biblia, alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. So dito, itinuturo po ni Pedro that kahit po yung mga aklat nila Pablo, yung mga liham ni Pablo, ay ikinumpara po niya at itinuring bilang kasulatan. Well, ano po ba yung mga liham po ni Pablo? Well, you have Romans all the way to Philemon. Mga isinulat po yan ni Pablo. 13 letters ang naisulat po niya. So para kay Pedro bilang apostol, na binigyan din ng inspiration upang maisulat ang mga aklat for the church, sinabi niya mismo, look, mahirap intindihin yung mga sulat ni Pablo, the books na isinulat ni Pablo.
Pero ang ginagawa ng mga huwad na guro, itinitwist po nila ang katuruan ni Pablo kagaya ng kanilang pagtitwist ng mga ibang kasulatan. Which means, itinuring po ni Pedro ang sulat ni Pablo bilang kasulatan ng Diyos. So in short mga kapatid, there are far more evidences that we can find here. Pero yan po yung internal evidence. How do we know that Genesis to Malachi is really from God? Nagpatotoo mismo ang mga lumatipan na saints. Nagpatotoo din si Jesus. You can't get any higher than Christ. But what is the second evidence? Yung tinatawag external evidence. In church history, may tinatawag the Western Church and the Eastern Church. Ngayon, the Western Church, nagkaroon po sila ng kapulungan. Two meetings. Una, yung tinatawag the Council of Hippo. Yung Council of Hippo took place in AD 393. In that council, tinatanggap po nila from Genesis hanggang Revelation, ang lahat ng ito ay kinasihan ng Diyos. Pero hindi lang yung Council at Hippo, pati na rin po yung tinatawag Council of Carthage, which took place in 397 AD. Nung makita yung listahan ng mga Kristiyanong ito, sinabi nila, from Genesis to Revelation, this is the Word of God. So that's the Western Church. What about the Eastern Church? The Eastern Church, napakarami mga church fathers. At isa po dito ay si Athanasius of Alexandria. Si Athanasius, nagkaroon po siya ng isang listahan na kung tawagin the Festal Letters of Athanasius. At dito po niya inilista kasama yung ibang mga mananampalataya during that time na ang mga aklat na ito ay kinasihan ng Diyos. At ano po mga nakalista po doon? From Genesis to Revelation. So from the apostles, 1st century, all the way to the 4th century, meron na talagang kinikilala mga aklat na kinasihan ng Diyos. Pero sa mga councils po na yan, both Western and Eastern, hindi nila kinilala ang Apocrypha bilang kasulatan ng Diyos. Hindi nila kinilala yung Gospel of Thomas, yung Gospel of Peter, yung Gospel of Judas bilang salita po ng Diyos. Bakit po? Because may petsa that has to be fit. From Genesis to Malachi, the last book of the Bible was Malachi, which was written 435 BC. Ngayon, para sa mga Hudyo, kapag may isang aklat na lumampas ng 435 BC, hindi na tatanggapin yun. Pagdating sa bagong tipan, lahat ng mga aklat po natin ay naisulat sa unang dantaon. The last book is Revelation, 95 AD. Ngayon, bakit hindi natin tinatanggap ang Gospel of Peter, Gospel of Judas, Gospel of Thomas, etc.? Dahil ang mga aklat na ito ay naisulat in the 2nd, 3rd, 4th, and some of them lampas na ng 5th century. So ngayon, dahil yung mga apostol ay namatay nung unang dantaon and John was the last apostle to live at ibinigay ng Diyos ang kanyang revelation sa mga apostol, not to their successors, but the apostles. Kung si Juan ang huling apostol ng Panginoon, no wonder why sinabi po niya sa Revelation 22, ang magdagdag o magbawas sa propesiyang ito ay mananagot sa Diyos. So, sa maikling pag-aaral po natin mga kapatid, we can say that from Genesis to Revelation, 66 books ay kinasihan ng Diyos. Yan ang confession ng mga Reformed Baptists, and that is also what we teach. And I pray we believe in this church.